po. Dito po sa Nehemiah. Let's read. Nehemiah. Okay? Sabi po dito, magkakaroon po ng tinatawag nating building God's house and building our faith. So dahil po dito, habang tayo'y nagtatayo, ay sinasabi rin dito ay pinalalakas ang ating pananampalataya. So, dito po sa Nehemiah chapter 4, verse 6. Nehemiah 4:6. Ang sabi po dito, kayo'y tayo namin ang kuta at ang buwang kuta ay nakasama hanggang sa kalahati. Ngayong sapagkat ang bayan ay may kaloobang gumawa. So, ang pagtatayo ng gusali ng simbahan ay hindi lamang isang proyekto. Yung prophet, no? Napakaraming project eh. Dito po sa ating mga maraming flood control eh, di ba? So, ano talaga? Ganun talaga. Pero, sabi po dito, ang pagtatayo ng gusali ng simbahan ay hindi lamang isang proyekto ng construction. Ito ay isang espiritual na paglalakbay. Tulad ng bayan ni Yahweh noong panahon ni Nehemiah, tayo rin sa haharap sa mga hamon kapag tayo'y gumagawa ng isang bagay para sa kaluwalhatian ni Yahweh. Tinitingnan dito, hindi lang ang ating kakayahan at yaman, kundi pati ang ating pagtiyaga, pagkakaisa at ang pananampalataya. Kaya po dito sa una, sabi po rito, verse 1, asahan ang pagsubok at panghihina ng loob. Nagkakaroon po. Bakit? Pinagtawanan at hinamak ni na Sanballat at Tobias ang mga nagtayo. Nagagalit sa kanila. Diba? Kaya po dito sa Nehemiah chapter 4 verse 1 to 3. Nehemiah 4, 1 to 3. Sabi po rito, ngunit nangyayari na nang mabalita isang balat na aming itinatayo ang kuta, siya'y nag-init at nagalit na mainam at tinuyok ang mga Hudyo. Pangalawa, sabi niya, siya'y nagsalita sa harap ng kanyang mga kapatid at ang ng hukbo ng Samaria at nagsabi, anong ginagawa itong mahihinang Hudyo? Magpapakatibay ba sila
Hahain ba sila? Wawakasan ba sila sa isang araw? Kanila bang bubuhayin ang mga bato mula sa mga buntod ng dumi? Dangang nagsusunog ng mga yaon. Third, si Tobias na Amonita ay nasa tabi niya at sinabi niya na bagaman sila'y nangagtatayo kung ang isang sora ay sumamba, ipabagsak ang kanilang ng mga batong kuta. Kapag ang bayan ni Yahweh ay gumagawa ng dakilang bagay para sa Kanya, hindi titigil ang kaaway. Darating ang mga hamon sa anyo ng kakulangan sa pinansyal, pagkantala o maging sa pamimintas. Ngunit, tandaan natin kung si Yahweh ay nasa ating, sino ang laban sa atin? Romans chapter 8 verse 31. Sabi niya, ano ang ating sasabihin sa mga bagay na ito? Kung si Yahweh ay kakampi natin, sino ang laban sa atin? So sa pangalawa, sabi nga rito, umasa sa panalangin, sa pagtitiwala kay Yahweh. Ang unang tugon ni Nehemiah sa problema ay panalangin, hindi pagkataranta. Kaya po niya dito sinasabi niya muli in Nehemiah chapter 4 verse 9. Nehemiah chapter 4 verse 9. Ngunit kami ay nagsidalangin sa aming Elohim at naglagay ng bantay laban sa kanila araw at gabi dahil sa kanila. Kailangan ipanalangin ang bawat bahagi ng proyekto. Karunungan, lakas, provision, at proteksyon. Bawat bato, bawat pako, kahit ano, di ba? Muli yung lahat, kahit ang mga bato, pako, bawat plano ay dapat nakabalot sa panalangin. Sapagkat ito'y hindi lamang gusali, ito'y bahay ng ni Yahweh. Amen? Hindi lang po masyadong bato o pako o graba o buhangin. Pero dito, ang dami. Puro mga bakal. Diba? Amen? Mga bakal. Welding rod. Tama, di ba? Amen?
Ilan to mga kaibigan natin dito? Ha? 5, 6. O, kahit si Pipoy tsaka 6, 8. O, yung isa umalos pa. Pero tingnan mo, itong mga kaibigan natin dito, ha? Parang sila nandun sa taas. Akala ko mga spider eh. Amen? Umaakit talaga eh. Kaya lagi pinapanalangin ko po sila. Okay? Kahit nandyan ako, pupunta ako, akala nyo, tinitingnan ko lagi sa kanila. Kahit pa paano, tinitingnan ko sila. Kahit pa paano, pinapanalangin ko sila lagi. Iniingatan sila. Baka mamaya may mangyayari sa kanila. Kaya sabi ko nga po sa kanila, pagka kayo nahulog, pagka kayo nahulog, mag-iingat kayo mabuti. Kasi kung hindi, wala. Sabi ko, pagka may nahulog, pwedeng dalhin sa hospital o tutulungan, pero pagka walang nangyari na talaga, wala na. Sorry talaga. Kaya talaga lahat natin, ginagawa natin talaga, lagi sila, para magagawa lahat din sila sa ating Panginoon. Amen? Kaya muli po sabi nga po dito, kahit bawat bato, bawat pako, bawat plano ay daan nakakabalot sa panalangin. Tayong lahat, meron tayong mga panalangin. Hindi lamang po, kundi panalangin. Pwede rin magbigay ng merienda. Amen? Hindi lang puro panalangin. Dapat pwedeng kape. Diba? O, pandesal. Amen? Kahit paano, tutulungan. Kaya dapat tinutulong. Kaya nga, hapon, kahit nga goto, ginagawa. Diba? Kahit goto na eh. Kahit paano, kasi hirap na hirap eh. O, umaga, kumakain. Breakfast, siyempre kumakain sila, breakfast. Tanghali, lunch. Tapos, yung gabi nila, dinner. Kahit paano man lang, merong merienda ng umaga, tsaka ng hapon. Tama ba? Amen? Kaya lahat po natin, kaya nga po, ang sabi nga po, umasa sa panalangin, sa pagtitiwala kay Yahweh. Kaya nga po yung ginagawa po natin dito, kahit kailan ba nag-start ito? Nag-uumpisa. Magmula po ng 1999, we started that. Diba? Amen? Pero ngayon, mandali, napakabilis. Kaya nga po dito po, sa pangatlo, ang sabi niya, magtulungan ng may pagkakaisa. Tayong lahat, magkakaroon tinatawag na pagkakaisa. Amen? Hindi lamang lahat, tayong lahat. Pagkakaisa. Sa gayoy, aming itinayo ang kuta at ang buong kuta ay nahusay hanggang sa kalahatian na taas niyon, sapagkat ang bayan ay nagkaroon ng panoobang gumawa. Naitayo ang pader. Nakita natin, may pader. Amen? Nakita natin yung pader. Ngayon, lalagyan pa rin ng pader. Kaya ginagawa. Kaya po nga po dito sinasabi, naitayo ang pader sapagkat ang bayan ay may kaloobang gumawa. Hindi matatapos ang simbahan kung isa lang ang kikilos
Ha? Again, hindi matatapos ang simbahan kung isa lang ang kikilos. Tayong lahat kailangan marunong kumikilos. Tama ba? Amen? Lahat kumikilos. Tama ba? Lahat kikilos. Kakagawa. Lahat ay kailangan mag-ambag. Mag-ambag kung kailangan. Ha? Sa pamagitan ng pagbibigay, pananalangin, paghiwo, pagtulong sa paggawa. Ang pagkakaisa ay nagpapalakas ang pagkakawatak-watak ay nagpapagal. Kaya nga po dito, pang-apat naman, sinasabi po rito, pang-apat po, harapin ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. So, harapin daw po lahat ng takot. Sino ba ang natatakot? Sino ba bang nagtatakot? Ayaw natin. Nagpapatuloy pa rin po tayo kahit ano ang nagagawa natin. Kaya nga po, sabi nga po dito, harapin ang takot sa pamamagitan ng pananampalataya. Ang mga tao ni Himiyas ay nagtatrabaho na may hawak na pagtayo sa isang kamay at tabak naman sa kabila. Again, nakita niyo yung aking sword? Ako yung sword ko? Pagka yung sword ko? Sabi po rito, yung trabaho nila dati, kaya lang, sila po noon, lumalaban sila. Halika. Kaya lang, wala yung ano eh. Ibang squad eh. Pang ano eh. Kasi noon, lahat sila, nagagalit. Alam niyo kung bakit? Kasi noon, yung mga trabaho noon, dati kung ano man yung ginagamit na pang pwedeng hammer, ha? Kung ano, kahit ano, ha? Pero lahat sila, lumalaban kasi pwedeng dumadating. Kaya, alam na dapat. Kaya sabi nila po kay Nehemiah, no? Yung kasi, lumalaban or gumagawa pa rin po sila. Kaya nga po sabi rito, harapin ang takot sa pamagitan ng pananampalataya. Ang mga tao ni Nehemiah ay nagtatrabaho. Tama ba, amen? Nagtatrabaho. Kahit pumunta ako, ha? Di ba, boys? Nakikita nyo ba? Kahit paano, nagtatrabaho ako. Tama ba, amen? Oh, may ginagawa ako eh. Nagtatrabaho ako eh. Kaya tayo lahat, ha? Kaya sabi nga po rito, silang nagtatayo ng kuta ay silang nangangpapasan
ng mga pasan ay nagsisipag sakbat. Bawat isa ay may isang ng kanyang mga kamay na ginagawa sa gawain at may isa na hinahawak ng kanilang sakbat. Kahit nakasakbat, ginagawa pa rin nila. Kasi dumarating nga yung mga kalaban. Sinong kalaban? Dahil nga po, dumarating sa kanila. Diba? Kaya nga po dito, sinasabi nga po si Sanballat at pati itong si ginagawa. Ipinapakita nito na habang sila'y nagtayo, sila rin ang naghahandang lumaban sa pagsubok. Ganon din tayo. Habang nagtatayo tayo ng gusali, kailangan bantayan din natin ang aking mga puso laban sa panghina ng loob. Nagkakaroon ng paghihina ng loob. Natatandaan mo dati, di ba, nung nandito tayo, nung unang-una, nagpunta pa lang tayo rito noon. Nung we started in 1988. Nagsimula mo kami nung 1988. You remember, we started in 1988. We were here 1988 po, di ba? Dati nga lang nun, isa nga, wala nun. Hinahanap na lang ako dati. Dati nga nun, gumawa kami ng mga bench. Dahil, bench pa ginawa namin. Tapos yun, nawawala. Pero makikita po ninyo, kung minamahal. Kaya nga po dito, sinasabi nga po rito, ipinagpakita ito na habang sila ay nagtayo, sila rin ay naghahandang lumaban sa pagsubok. Ganon din tayo habang nagtatayo tayo ng gusali. Kailangan bantayan din natin ang ating mga puso laban sa panghihina ng loob. Ang takot ay nagsasabing hindi ito matatapos. Ngunit ang pananampalataya ay nagsasabing kay Yahweh ay lahat ay posible. Again, ang sabi nga po dito, ang lahat ay nagsasabing hindi ito matatapos. Tandaan nyo, di ba? Napakatagal. More than 10 years. Walang nangyari
ginagawa. Di ba? Talagang ganun eh. Nagkakaroon na hindi lahat eh. Pero ngayon, may ginagawa natin, dapat talaga matapos. Amen? Mayari. Kasi tingnan nyo, yung mga bata, akala nyo, ngayon, akala na ngayon. Pero noon, pagdating ng araw, hindi namin alam kung ano ang mangyayari. Kaya nga po, ang takot ay nagsasabing hindi nang matatapos, pero matatapos. Amen? Kaya sabi nga po, ang pagtungin ni Yeshua ay sinabi sa kanila, hindi nang nangyayari ito sa mga tao. Dapat kay Yahweh ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Again, sabi po, at pagtingin Yeshua ay sinabi sa kanila, hindi mangyayari ito sa mga tao. Hindi mangyayari sa mga tao. Dadapat kay Yahweh ang lahat ng mga bagay ay mangyayari. Amen? So, alalahanin ng layunin. Alalahanin ang layunin. Ang layunin ay hindi lang matapos ang building o gusali, kundi magkaroon ng lugar kung saan may pangaral ang salita ni Yahweh. Mababago ang buhay at sasamba ang mga susunod na generation. Henerasyon. Tanyo. Nung aming generation, tingnan nyo, nung ako ay nung na-birth, di ba naging birth ako? Yung birthday ko, April 26, 1964. Di ba? Tandaan nyo? Amen? Dati. Ngayon, from April 26, 1964. Ngayon, 61 na ako. Yung dating generation. Yung dating ngayon, yung time na yon, yung generation namin, yung time na yon.
tingnan nyo, namamatay na yung iba. Tama? Amen? O, tingnan nyo ngayon, pupunta kami dapat kami ng Taysan, Batangas eh. Pero ngayon, isang tita ko, mukhang delikado na rin. Nangyayari para. Pero talaga, yung iba eh. Diba? Pero tingnan nyo, pagkatapos namin generation, ngayon yung generation naman nila, time nila, kamukha po kayo ng iba. Pero pagkatapos, iba-iba yung mga generation. Kaya nga po, ang sabi nga po dito sa Haggai 2:9. Haggai 2:9, sabi po niya, ang huling kalwalhatian ng bahay na ito ay magiging lalong dakila kaysa dati, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. At sa dagong ito ay magbibigay ako ng kapayapaan, sabi ng Panginoon ng mga hukbo. Ang kaluwalhatian ng huling bahay na ito ay magiging higit kaysa ng una, sabi ng Panginoon ng may hukbo. Hindi lang ito simpleng construction. Hindi masyadong simpleng construction. Ito ay gawain para sa kaharian ni Yahweh. Yung construction, hindi lamang para lang sa atin, kundi ito para sa ating Panginoong Yeshua. Ang mga hamon sa pagtatayo ay mga pagkakataon para ipakita ni Yahweh ang kanyang kapangyarihan. Kung paano natapos ni Nehemias ang pader sa loob ng 52 days. 52 araw dahil sa tulong ni Yahweh. Noong time na yun, ginagawa rin po nila para sa kanilang pader. Pero sa kanila, nagawa po nila in 52 days nila, noong time nila. So, kaya po dito last in Nehemiah 6:15 to 16. Nehemiah 6:15 to 16. Sabi po rito, sa gayoy natapos ang kuta sa ikadalawang
put-libang araw, buwan ng Elul sa 52 araw. At nangyari ng mabalita ng lahat namin, mga kaaway, na ang lahat ng mga bansa na nangasa palibot namin ay nangagtakot at lumatang mainam sapagkat kanilang nahalata na ang gawang ito ay gawa ng aming Yahweh. Matatapos din natin ang ipinaggagawa ni Yahweh. Harapin namin ang bawat hamon ng may panalangin, pagkakaisa at pananampalataya, na hindi lamang tayo nagtayo ng istruktura, kundi ng isang patotoo ng katapatan ni Yahweh. Glory to Yahweh. Glory to Yahweh. Amen. Kaya tayo pong lahat, sana pag-pray po natin, tulungan po natin lahat ng mga nandito. Kaya lahat tayo makapagpatuloy sa ating Panginoon. Amen.